Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakahanda na at mahigpit nang ipatutupad ng pambansang pulisya ang seguridad ng mga deboto para sa papalapit na traslasyon ngayong taon. Kasabay nito, nagpaalala rin ng kapulisan sa publiko sa mga dapat iwasan na dalhin upang mapabilis ang inspeksyon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Nakahanda na ang Philippine National Police o PNP sa pagpapatupad ng security measures para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbila, magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang pulisya upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa mga ruta na dadaanan ng banal na okasyon. Ang Comprehensive Security Plan ay isinasagawa ng PNP, kabilang ang koordinasyon sa mga local government unit, religious organization at iba pang mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Anya, handa na rin ang specialized units ng PNP para sa gagawing crowd control. Maging ang PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group o ACG ay magbabantay sa posibleng banta sa krimen online. Gaya ng nakalipas na traslasyon, maglalatag ng medical team at quick response unit ang PNP sa mga estratehikong lugar upang magbigay ng agarang tulong kapag kinakailangan. Bukod pa dito, nag-deploy din ng PNP Highway Patrol Group o PNP HPG ng pulisya na tutulong sa mga lokal na traffic enforcer para mamahala sa daloy ng trapiko. Magpapatupad rin ito ng mga plano para sa rerouting upang hindi magambala ang mga deboto. Umaapela naman si General Marbil sa mga deboto na sundin ang mga protocol sa seguridad, kabilang na ang pag-iwas sa pagdadala ng mga bagay na maaaring magdulot ng panganib para mapabilis ang inspeksyon sa mga dadalo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkasama namang palalakasin ng Department of Education at ng Department of Science and Technology o DOST ang Science and Innovation Education sa Pilipinas. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Sanipuwersa ang Department of Education at ang Department of Science and Technology o DOST sa pag-aaral kung paano palalakasin ang pagtuturo ng agham sa Pilipinas. Ito ang naging pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara sa isinagawang appointment ceremony ng mga bagong direktor ng Philippine Science High School System na humuhubog sa mga Pilipinong siyentista sa hinaharap. Ayon kay Angara, tapat ang kagawaran sa partnership sa DOST para itaguyod ang siyensya na tinawag itong sandigan ng bayan. Naniniwala rin umano ito na sa pamamagitan ng naturang partnership, mapauunlad ang kalidad ng edukasyon sa bansa dahil nakasunod ito sa pagbabago ng mundo. Sa bahagi naman ni Science Department Secretary Renato Solidum, sinabi niyang kabilang sa mga target ng dalawang ahensya ay kung paano maaabot ang ibang institusyon sa labas ng PSHSS, mapagyabong ang science education gayon din ang innovation culture sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumaba naman sa 4.3% ang crime rate sa Central Luzon noong 2024. Sa pagtataya ng kapulisan, nakitaan ang pagbaba sa mga index crime gaya ng theft, physical injury at maging sa robbery. Ang iba pang detalye tutukan sa report
ni Millie Borja. Bumaba sa 4.31% ang crime rate sa Central Luzon para sa taong 2024. Yan ay ayon sa report ng Police Regional Office o PRO3 kung saan 37,514 na crime incident ang naitala mula buwan ng Enero hanggang Disyembre. Mas mababa ng 1,689 incidents mula sa 39,203 noong 2023. Kabilang sa mga index crime ay ang theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide na siyang nakitaan ng 3.37% na pagbaba o 3,494 incidents mula sa 3,616 noong 2023. Kabilang sa mga rehiyong sakop ng Central Luzon ay ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, Angeles at Olongapo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaprubahan na ang pagbaba ng renta sa 2.3% monthly increase para sa mga rumerenta ng mga residential unit, ayon yan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Paliwanag ng ahensya, ito raw ay upang matulungan ang mga low-income earners mula sa labis na pagtataas ng upa ng residential units. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Ibinaba na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang buwan ng pagtaas sa bayad ng renta sa mga residential units at iba pang paupahan sa buong bansa. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Ocuzar Jr., inaprubahan ng National Human Settlements Board kung saan siya ang chairperson ang 2.3% na rental cap sa mga residential unit na may buwan ng bayad na 10,000 pesos at pababa. Epektibo na ito mula unang araw ng Enero hanggang December 31, 2025 na mas mababa mula sa 4% increase noong nakaraang taon. Layo nitong maprotektahan ng mga low-income earners at iba pang benepisyaryo na umuupa mula sa mga labis na rent increase. Sakop ng naturang decrease sa mga tenants na 2024 pa na nag-ookupa at ang mga magre-renew ngayong taong 2025 sa mga apartment, boarding house, dormitories at iba pang units pero hindi nakasama ang mga motels at hotels. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, pinaghahandaan na ng lalawigan ng Northern Samar ang muling pagbisita roon ni Vatican Ambassador to the Philippines, Reverend Charles John Brown. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Muling pinaghahandaan dito sa lalawigan ng Northern Samar ang nakatakdang pagbisita ni Vatican Ambassador to the Philippines, Reverend Charles John Brown. Muling pinaghahandaan ang pagdating nito. Nagkaroon na ng pagpupulong ang provincial government sa lalawigan ng Northern Samar doon sa mga stakeholders para sa pagpapatupad ng security, protocols, aktibidad at schedules. Matatandaan, unang bumisita ang Vatican Ambassador dito sa lalawigan ng Northern Samar taong 2023 at ngayong buwan mismo ng Enero ngayong taon ay muling babalik upang dumalo sa isang malaking pagtitipon o historic event kung saan na magtitipon-tipon ang maraming bisita mula sa iba't ibang lugar ng Region 8, Luzon at 24 municipalities ng Northern Samar. Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang universe breakthrough naman ang kinumpirma ng National Aeronautics and Space Administration o NASA kung saan naitala ang pinakamalapit na narating ng isang human object sa surface ng araw. Bahagi daw ito ng kanilang misyong pag-aralan ng araw, lalo na ang epekto nito sa ating solar system. Narito ang report ni Dustin Bayog. Nagdala ng bagong closest encounter to Sun ang National Aeronautics and Space Administration o NASA gamit ang isang human-made solar probe na nakarating ng 3.8 million miles sa solar surface ng araw. Noong December 24, naitala ang closest encounter pero kinumpirma ito ng NASA noong December 26 dahil sa late na beacon tone. Ibig sabihin, ligtas at gumaganang nakapunta ang Parker Solar Probe sa distansyang ito sa kabila ng extreme environment ang mayroon sa araw. Naging posible ito dahil gawa sa carbon foam shield ang solar probe na kayang tagalan ng init ng upper solar atmosphere o ang korona ng araw. Para sa NASA, mahalagang historical feat ito upang maging posible ang pag-aaral ng tao sa araw, lalo na ang epekto nito sa solar system, maging sa teknolohiya at ang posibleng pagganap sa ibang habitable planet bukod sa Earth.
Samantala unang nilaunch ang Parker Solar Probe ng NASA noong taong 2018. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi ang 4 na estudyante mula sa Philippine Science High School, Cagayan Valley Campus sa 14th ASEAN Plus 3 Science Student Camp na ginanap sa South Korea, kung saan nakipagtagisan ng talino ang Pinoy students pagdating sa larangan ng physics, chemistry at maging sa pre-camp activities ng nasabing kompetisyon. Narito ang report ni James Galange. Nag-uwi ng parangal ang 4 na estudyante mula sa Philippine Science High School, Cagayan Valley Campus o PSHS-CVC sa 14th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Plus 3 Science Student Camp na ginanap sa South Korea. Nasungkit ni Aliyah Alejandro na isang grade 10 student ang Gold Award para sa Physics category. Samantala, para naman sa Chemistry, nakuha ni Benedict Sambilay na isang grade 10 student ang Silver Medal at si Lourdes Carag naman na isang grade 9 student para sa Bronze Medal. Habang nagpakitang gilas rin si Cedric Rivera na isang grade 10 student na nakakuha ng Exemplary Award para sa pre-camp competition activities. Ayon kay Philippine Science High School System Executive Director Dr. Ronald Orteza, patunay raw ito na kaya makipagsabayan ng mga Philippine Science students sa pandaigdigang entablado pagdating sa tagisan ng talino. Layo ng Asian Plus 3 Student Camp ay magtaguyod ng kolaborasyon sa pagitan ng mga kabataang may hilig sa nasabing asignatura at hikayatin ang pag-unawa sa kultura ng bawat isa. Bukod sa mga bansa sa Southeast Asia, kasali ring lumahok ang mga estudyante mula sa China, South Korea at Sweden. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang Pilipinas ng bronze sa ginanap na handball tournament na ginanap sa Singapore. Para sa balitang sports, ihahatid yan ni Millie Borja. Panibagong karangalan na naman ang naiuwi ng mga atletang Pilipino sa bansa. Nasungkit kasi ng Philippine National Men's Handball Team ang bronze sa 10th Singapore Handball Open Tournament o SHOT na ginanap sa Singapore noong Disyembre. Nilahukan ng iba't ibang bansa ang naturang kompetisyon, kabilang na ang Thailand, Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore at Indonesia. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH-TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Nicole Yala ng Love Radio Manila, kinilala bilang Most Outstanding Female FM DJ sa 7th Gawad La Salyaneta. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Nagsisimula pa lang ang 2025 pero may bagong achievement na agad ang veteran DJ na si Nicole Yala ng 90.7 Love Radio Manila. Muli na naman kasi itong kinilala bilang Most Outstanding Female FM DJ sa Gawad La Salyaneta. Habang ang Love Radio Manila naman ang itinanghal na Most Outstanding FM Radio Station. Kaya naman si Nicole Yala, napakasarap na pambungad ng taon ang naturang balita. Promise dito sa kanilang listeners o sa mga kabisyo na ibibigay ang lahat ng kanilang makakaya para magbigay ligaya. Kung matatandaan, Oktubre noong nakaraang taon, nang opisyal na mamaalam sa Love Radio Manila ang tambalan partner ni Nicole Yala na si Christopher matapos ang 2 dekada. Samantala, nakatakdang ganapin ang awarding ceremony para sa 7th Gawad La Salyaneta sa January 27. Para sa DZRH-TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH-TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.